po kayo? Good. Mabuti naman po. Enjoy niyo po ba yung pagkain dun sa Yes. ating mga kakanin at merienda? Well, today is more than a launch. It's a celebration of stories that continue to connect generations. From the magical tales of mga kwento ni Lola Basha to the enduring lessons of Ibong Adarna and Florante at Laura, we honor literature that keeps Filipino heritage alive through reading. This afternoon, we will meet authors, educators, illustrators, storytellers, and literacy advocates whose works continue to inspire young readers to learn, dream, and more than anything, imagine. To officially welcome us to this meaningful gathering, let us hear from the President and founder of Lampada Publishing House. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Segundo Matias Jr. May cue lang po ito. Chill lang tayo kayo, makabawang tayo. Anyway, gusto ko muna batiin si Miss Melanie Ramirez, ang Assistant Chief of the Research and Publications ng Division ng National Library. Anyway, at sa lahat ng friends and colleagues ko na nandito, writers, staff, artists, di ko lang isa-isa yung nasa harap ako para sa sana. Anyway, naharap ang bansa nito sa isang trahedya. Marami sa kabataan na hindi naiintindihan ang kanilang binabasa. And kailangan ng basahin, kaya patuloy na tumutugol ang Lampada. Napakasaya, sama-sama tayo dito sa isang gusali, napakahalaga ang National Library. Ang kinalalagyan ng mga aklat, narito ang kailangan ng batang Pilipino para matutong magbasa. Kaya ngayong hapon, dito namin naisipan maglunsad ng mga aklat sa Lampada. Dito sa napakahalagang gusali, sa gusali ng karunungan. Alalahanin, alamin, sari-sari na basahin. Sa tinagal na panahon mula pa lamang sa mga unang panahon ng Lampada Publishing House o ng Lampada Book, sayahan nga rin magbigay pugay sa mga manunulat gaya ni Eugene Ebasco, na siya sa mula ng premyado akta, gaya ng nag-iisang at natatanging si Onya, kung marami pang iba. Si Sara Gagatiga, na isang matikang librarian, o Sara. Marami na siya nag-isulat. Isa dito ay ang disaster preparedness, no? And hindi rin malimot si Genaro Goho Cruz na kung hindi ako nagkakamali. Ang una niya aklat, ang aparador ni Lola, na unang may minatala sa Lampada. At ako may TV na hanggang ngayon trending na dinrow o inuhit ni Beth Parocha. Okay. Sa kanyang mga level 3D ngayon ang kanyang palakaw, winning entry, nandiyan po yung sari-sari tungkol sa gender and development. No? Pag binasa niya yan, makikita niya yung pagiging sexist na hindi maganda. At ang iba pa namin mga, hindi ko lang iisa-isahin, siguro yung mga ilan lamang nadala kasi hindi natin kayang dalhin na may 1,000 titles ng Lampada. Kaligtasan para sa mga bata ni Mitch, Mark, nakita mo? Mark Martinez. And then, math storybooks, Kito 3D Gilbert Lozania, nasa Iloilo, sa premyado manunulat din. Unang aklat sa panimulang pagbasa ni Genaro, Kito 3 reading package ni Daisy Calado. Tinudagot comics lang dyan ni Daisy Calado and Teacher Vic Villanueva. Digital literacy ni Chino Sayuno na napapanahon nito na masyadong lantad ang mga gadgets. So kung gusto nyo at a young age, paturuan nyo inyong mga anak kung paano sila tumingin sa website. Pag may wifi ka, palagay ko isang magandang teknolohiya itong digital literacy. No? And then, sari-sari books, sinabi ko kanina kaya na
collaboration ni Zara na pawis na dugo ba? At saka may reference books na pang Lampara. For the first time, ang daming lineup na reference books na ating acquire sa Frankfurt Book Fair. And then, ngayon ang kwento ni Lola Basha, na muling isinalaysay ni Christine Belen. At ang Florante Flower at ibang adara na inedit ni Eugene Vasco ay pawang mga klasiko at mga pamana sa ating bansa ay mahalaga mga akta, hindi lang sa ating kultura kundi kailangan sipati ng pinagpagatan ng akto ng panig ng pambatang Pilipino. Ngayon na naharap tayo sa isang tigmaan na tawag ko tigmaan sa karunungan dahil sa krisis sa pagbabasa. Ang nilikha na Victor Villanueva, di sila lalo, wala po sila tayo. Busy sila sa pagtatraining. Pagbuhat, no? Nakakarating sila sa mga sabihin na natin paano para makapag-training ng basic reading. Ang magbasa tayo, let's read at iba pang reading packages. At gusto kong bigyan pansin ang science of reading na ginamitan ng decodable text ng dalawang manunulat na si Maria Beba at Calado. Kauna-unahan po ang magbasa tayo at let's read na ginamitan ng decodable text sa Pilipinas para lalong mapabilis na matutong magbasa ang mga Pilipino, ng batang Pilipino. Sa dami ng aklat ng Lampara, lang tayo sa panahon para isa-isahin. Kung hindi ako nagkakamali, nga, nasa more than 1,000 titles na. Asahin ninyo narito ang Lampara Books, laging kasama sa pag-unlad ng bawat Pilipino. So lagi ko pong sinasabi, kami, we will continue to inspire generation through the joy of reading. Maraming salamat po. Hindi ko nabanggit. Ay, gusto ko magkita yung influencer sila, Sandy, Wilton. Yan. Mga kasama namin palagi sa launch. And yung marami dito si Narani, si Mar, si Doms. Okay, so Giselle, nakita mo. Magandang hapon sa inyo lahat. Chill lang tayo. Yun lang po.